Kakasuhan ng violation of Republic Act 9995 o Anti-Photo and Video Voyeurism Act of 2009 ang isang lalaki matapos na mahuli itong kinukunan ng palihim ang isang babae habang nasa banyo gamit ang cellphone sa Guimba, Nueva Ecija. Ang suspek ay kinilala lamang sa alias na Taba. Ayon sa ulat ng Guimba Police, ang babaeng biktima na edad 38 anyos, residente ng Barangay Santa Veronica, ay naliligo sa loob ng kanilang banyo at habang inaabot umano nito ang kanyang shampoo, ay napansin nito ang isang kamay na nasa bandang taas ng banyo na may hawak na cellphone na kinukunan siya ng palihim. Dahil dito ay naghihiyaw na umano ang biktima, samantalang kumaripas naman ang takbo ang lalaki. Sa pagresponde nga ng Guimba Police ay naaresto si alias Taba na sinasabing kapitbahay lamang ng biktima. Sa kasalukuyan ay nakakulong na ang akusado at naharap nga sa kaukulang kaso sa piskalya. Magagamit na ng mga residente ng Barangay San Antonio, Laur, Nueva Ecija ang bagong itinayong 4.9 million pesos na multi-purpose covered court doon matapos makumpleto ng Department of Public Works and Highways o DPWH, Nueva Ecija 2nd District Engineering Office o DEO ang naturang proyekto. Binanggit ni OIC District Engineer Robert J. Panaligan na ang 468 square meter na pasilidad ay idinisenyo upang doon isagawa ang mga kaganapan sa komunidad. Magsisilbi din itong evacuation site sa panahon ng kalamidad. Kasama sa proyekto ang mga lighting features para sa mga recreational activities lalo na sa gabi. Binigyan din ni San Antonio Barangay Captain Robert Ugay na ang pagtatayo ng pasilidad ay lubos na nagpahusay sa kanilang kakayahang magpatupad ng mga programa at magbigay ng mga serbisyo sa mga residente. Sinabi ng mga lokal na opisyal na itinalaga nila ang pasilidad bilang isang potensyal na evacuation center dahil sa kakulangan ng pasilidad, partikular na para sa mga residenteng nakatira malapit sa sapa na kinakailangan maghanap ng silungan sa mga pampublikong paaralan tuwing may baha. Ibinahagi rin ni Barangay Secretary Norely Sarmiento ang kanyang personal na karanasan noong 2022 nang humagupit ang bagyong Karding na ikinuwento kung gaano kahirap para sa mga residente na makahanap ng masisilungan dahil sa kawalan ng evacuation center. Samantala, binigyan din ni OIC Assistant District Engineer Leonora Cruz ang kahalagahan ng proyekto na binibigyan din ng kanilang patuloy na pagsisikap na pahusayin ang mga pampublikong pasilidad at binanggit ang napapanahong pagkumpleto ng pasilidad na binibigyan diin ang kanilang pangako sa pagbibigay ng ligtas, functional na mga puwang para sa mga lokal na komunidad sa oras ng pangangailangan. Patuloy na pinaghahanap sa kasalukuyan ng mga kamag-anak at ng MDRRMO ng Bayan ng Rizal ang mag-ina matapos tangayin ng tubig ang kanilang kubo na malapit lamang sa ilog na sakop ng Barangay Caloocan dito sa Rizal, Nueva Ecija. Kinilala ang mag-ina na sina Maricel Laporga, 41 anyos, at Princess Erica Laporga, 13 anyos. Ayon sa impormasyong ibinahagi ni Irene Liada na kamag-anak ng dalawang pinaghahanap, ay aalis na sana ang mga biktima sa kanilang kubo upang lumikas sa kasagsagan ng bagyong si Pipito, pero inabutan daw sila ng biglang dating ng malakas na agos ng tubig ilog na galing sa kabundukan. Dito ay tinangay ang mag-asawang Laporga at ang kanilang 3 anak. Na-rescue naman daw agad ang asawang lalaki at ang panganay na anak. Samantalang ang isa pa nilang anak na edad 8 anyos ay na-rescue naman kinaumagahan sa katabing barangay ng Kabukbukan na kumapit daw sa puno ng saging para makaligtas. Kaya't nananawagan ang pamilya sa mga katabing barangay at bayan na may mga ilog na nanggaling sa bayan ng Rizal, sana itulungan silang maghanap sa kanilang kaanak.